Malapit nang lumipat dito sa TNT Tropang Giga ang 6'8 forward ng Blackwater Bossing na si Christian David. Sinabi mismo ni Coach Jeffrey Cariaso na malapit nang mag-expire ang kontrata nito at ang priority daw ng Blackwater Bossing ay ma-retain itong si Christian David. Pero alam naman natin lahat na itong Blackwater yan ay farm team ng MVP Group, kaya malamang itong si David ay mapunta dito sa TNT Tropang Giga. At ang magiging tanong na lamang ay kung sino ang ipapalit dyan ng TNT. Dahil sa ngayon ito si Christian David, kung pinapanood ninyo yung laro ng Blackwater Bossing dito sa Philippine Cup, kahit na nalaglag ng maaga itong Blackwater, maganda naman yung pinakita nila itong si David. Ibig sabihin, pagdating sa statistics, maganda ang rebounding at scoring nito. Kaya magiging magandang complement ito dito kay Calvin Oftana. At kung kinakailangan, pwede rin itong mag-center kasama si Poy Eram at Brandon Rosser, pati na si Kelly Williams. Ang tanong na lamang, sino kayang ibibigay ng TNT na kapalit dito kay Christian David? Well, kung mag-expire ang contract ni David, siya ay magiging restricted free agent. So, ang rights nito nandito pa rin sa Blackwater. Pero madali naman niyang ma-acquire ng TNT kung gugustuhin talaga nila. At ang pag-uusapan na lamang ay kung sino ang magiging kapalit nito. Dahil sa ngayon, dito natin masasabi talaga na maraming pwedeng ibigay ang TNT na kapalit dito kay Christian David. Kabilang na dyan, of course, itong sila Barkley Ebonia, si Paul Varilla at si Kim Aurin, plus yung mga draft picks nila. Kaya huwag na kayo magulat kung pagkatapos ng conference na to makuha ng TNT tropa itong si Christian David at yan ang magdadagdag dito sa kanilang frontcourt. Dahil sa ngayon itong TNT tropa, ayon doon sa mga reports, parang hindi lang Grand Slam yung kanilang inaasam. Kung hindi gusto nila ma-maintain yung dominance nila dito pa sa mga susunod pang mga laban at mga conferences dito sa PBA. At ang susunod naman nating balita ngayon, ayon dito sa mga nakakaalam ngayon dito sa kampo ng San Miguel Beer, ay sinusubukan daw nila na kunin itong si Cedric Bearfield at mag-o-offer sila ng malaking kontrata para sa nasabing player. Ang tanong na lamang ay kung papayag kaya itong Blackwater Bossing, dahil alam naman natin iyan ay kakampi nitong MVP Group. Dahil ayon doon sa mga nasa kampo ng San Miguel Beer ay interesado raw sila makuha si Bearfield, lalo na at naghahanap sila ng isa pang scorer na pwedeng maidagdag dito dahil siguro naman napansin niyo na medyo hindi na consistent ang laro nitong si CJ Perez. So baka nga si Bearfield ang kuning kapalit ng San Miguel Beer kung sakasakali. At ito nga'y matuloy, magiging matindi itong addition dito sa roster ng SMB. Kung ang tanong na lamang of course dyan ay kung sino ang pwedeng ibigay na kapalit ng San Miguel para dito kay Cedric Bearfield. Usually ang pangalan lumalabas dyan ay itong si Jeron Teng at baka yan nga ang ibigay ng San Miguel kung sakasakali. Pero magdedepende na rin yan dito sa gagawin ngayon ng San Miguel Beer at syempre pati na ng MVP Group kung sa tingin nila sasapat ba na si Jeron Teng lamang ang ibibigay na kapalit para dito kay Bearfield. Pero kung hindi yan sasapat, baka kinakailangan ibigay din ng SMB itong si Mawala Tautua. Ngayon, kung Tenga Tautua, baka medyo mabigat naman yan para sa San Miguel dahil mawawalan sila ng big man at ang isang forward. So baka medyo mahaba-haba yung negosasyon dito kung talagang gusto ng San Miguel Beer na makuha itong si Cedric Bearfield. Dahil sa ganda na nilalaro nito ngayon at syempre alam natin na sa ang TNT at Meralco pinag-iisipan din na kunin ang nasabing player. Kaya hindi magiging madali yung pag-uusap dito ng San Miguel at Blackwater dahil maraming mga factors ang lalabas dyan bago ito if ever ma-approve ng PBA at magkasundo. Ito naman Barangay Ginebra, ayon dito sa mga insiders na nasasagap yung mga balita, ang gusto raw gawin ngayon ng Gene Kings ay kunin itong si Cade Flores. Kung napanood niyo yung huling game nitong Northport Batang Pier, kung saan itong si Cade Flores ang naka-score ng 26 points at nakakuha ng 15 rebounds. Sigurado na dahil dito sa nilaro ni Flores, maraming mga SMC teams ngayon, yung tatlo, San Miguel, Magnolia at Ginebra, ay lahat gusto itong makuha ngayon. At dahil dito, hindi na ako magtataka kung itong si Cade Flores talaga ay mapunta dito sa Barangay Ginebra. Dahil Ginebra ngayon naghahanap ng big man na pwedeng magamit bukod dito kay Japet Aguilar at Troy Rosario. Dahil yung backup nilang kinuha, itong si Isaac Go ay palaging injured. So baka maging palitan ng tao dito ay itong si Isaac Go at si Cade Flores. Hindi naman nakapagtataka kung ganyan talaga mangyayari dahil alam naman natin na itong Northport pumapayag talaga sa kahit anong trade offers na ibigay ng SMC.
Kaya nga if ever matuloy ito, magiging ang laking tulong ni Kate Flores dito sa Barangay Ginebra. Basta ang kinakailangan lamang ay mabigyan siya ng playing time. Kapag yan nabigyan ng confidence dito sa Barangay Ginebra, sigurado na magiging malaki ang may tutulong nito para dito sa Gene Kings, lalo na at alam natin na si Coach Tim Cone, sigurado ako aware yan na si Japet Aguilar hindi na bumabata at kinakailangan nila ng additional big man at ito na nga si Kate Flores ang posible na makatulong dito at magbigay ng kinakailangan ng Barangay Ginebra na additional ceiling at athleticism pagdating dito sa front court. Plus mataas ang basketball IQ ni Flores. Kaya siya yung talagang pwedeng-pwede dito sa Barangay Ginebra at magiging magandang katandem ito ni Troy Rosario, Jamie Malonzo at ni Japet Aguilar. Kaya ang aabangan na lang ay kung kailan matutuloy yung trade dito at wag natin alisin yung possibility na baka itong si Kate Flores naman ay mapunta dito sa San Miguel Beer din. At ang huli nating balita ngayon ay tungkol dito sa Converge Fiber Xers. Ito nga kayang Converge ay willing nang i-trade dito si Alex Stockton. Medyo nakita natin yung nag-struggle si Stockton ng huli ng game at medyo nahirapan yung mga coaching staff na i-control ito. Napilitan nga silang ibang coach si Stockton dahil masyadong nagiging sabihin na nating irritable pagdating sa physicality o nature ng laro. Kaya nga marami nagsasabi na mas mabuti pa si Shawnee Winston na lamang ang gamitin nitong Converge Fiber Xers at itong si Stockton ay pwede na nilang i-trade. Dahil dito marami naniniwala na itong si Alex Stockton ay baka ilagay na sa trading block ng Converge Fiber Xers. At kapag yan natuloy, sigurado na magiging mas maganda ang ipapakita ngayon nitong ibang mga players ng Converge. Dahil syempre, itong Converge kung iti-trade nila si Stockton, sigurado high caliber player din yung kanilang makukuha. At ngayon alam natin na pag yan ay natuloy, sigurado na magiging mas maganda ang ipapakita nitong Converge Fiber Xers. Ngayon, ang tanong sino naman kaya pwede makuha ng Converge? Well, maraming mga players dyan na pwedeng makuha itong Fiber Xers bukod dito kay Alex Stockton. Pwede nilang i-trade yan dito sa Blackwater kapalit ni Bearfield o kaya naman pwede nilang i-trade dito kapalit ni Jason Perkins sa Tyler Tio. Mataas na mataas ang trade value ni Alex Stockton ngayon. Pwede rin i-trade sa Barangay Ginebra for example. Kaya hindi na ako magtataka kung if ever mag-decide ang Converge na i-trade dito si Alex Stockton, maraming mga teams ang kukuha dyan dahil isa ito dito sa mga tinatawag ngayon ng mga prime players talaga na kapag kinuha mo, malaki makukontribute sa sistema at magiging mas maganda pang ipapakita ng team mo. Ngayon, nasa Converge na lamang yan kung if ever mag-decide talaga sila na ito si Alex Stockton nga ay i-trade at wag nang gamitin. Pero sa bandang huli, si Delta Pineda at management pa rin ang magde-decide kung ano makakabuti para dito sa Converge Fiber Xers. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Dalmacio de Guzman, kay Ireneo Sanagsang, kay Enju, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, kay Dexter Domer, Anthony Alon, at binabati din natin iba pa nating mga viewer.